Hi Tweeties! Welcome sa Chika Tweet. Salamat sa pagbisita. Kung mahilig ka sa latest Kimpaw updates, showbiz balita, at mga nakakakilig na moments, nandito ka sa tamang channel. Kaya relax lang at tara na sa ating Today's Chika. Sigaw ng Fanny, Karma is real. Kimi, nagsalita na nga ba sa isyong kinakaharap ni Vice Ganda? Sa gitna ng isyong kinakaharap ng It's Showtime, nadadamay na rin ang pangalan ni Kim Chiu matapos kumalat ang mga espekulasyong nakaganti umano siya kay Vice Ganda. Gayunman, maraming tagahanga ang naniniwalang hindi ganoong klaseng tao si Kim at wala siyang dahilan para gumanti o makisawsaw sa kontrobersiya. Panawagan ng kanyang supporters, wag na siyang idamay sa isyong wala namang malinaw na ebidensyang nag-uugnay sa kanya at hayaan na lamang ang mga kinauukulan ang magpaliwanag sa nangyayari. Dahil dito, samot-saring reaksyon ang naging tugon ng kafanihan. Karma is real kasi. Di ba nga, pag inaapi si Kimi, sinuswerte naman siya. Ang ganda ng Showtime ngayon. Ano Vice? Yan na yung karma. Mayabang ka kasi. Correct. Karma. Mayabang pa din. Pag nawala si Vice Ganda sa Showtime, kulelat naman yan. Si Vice lang nagbibigay buhay sa Showtime. Kahit sa dami ng host. Buti nga kahit wala si Ann, dyan pa rin si Vice. Sino ang tingin nyo? Wala na ang idol ko. Sorry. I love you, Kim. Wag nang idamay si Kim sa naging problema sa It's Showtime. Wala naman siya noong mangyari yon. Bakit pati siya ay dinadamay? Sama-sama na yan kasi nilait niya si Riza. Marami namang pera yan si Vice. Kaya niyang bayaran ang damage na ginawa niya galing sa bunga niya. Please stop guys. Ang gawin na lang natin, magmahala na lang tayo. Wala nang siraan. Too much judgment. Already is against the law. Ang mabuti pa kapwa Pinoy, magmahala na lang tayo para walang gulo. Do you understand the word coming from my mouth? Dumating na ang karma mo, Vice. Sakit no? Oo nga. Tama po. Di ba ang bilis ng karma? Hindi naman dapat ginagawa niya kay Kim na bastusin sa harap ng maraming tao. Kung sa bagay, hindi rin naman natin masisisi si Vice. Dala lang ng inggit yan. Ibig lang sabihin masikat si Kim sa kanya. Kaya may dalang inggit yung pinagagawa niya kay Kim. Siya na nga ang may sabing walang pwedeng manakit kay Kim dahil kakampi niya ang Diyos. Puproteksyonan si Kim ng Diyos. Walang pwedeng manakit sa kanya. Yun pala si Vice, ang nananakit ng damdamin ni Kim. Kaya naman, ang bilis ng karma. Si Vice ang iba ang ginagawa sa sinasabi. Delikado si Vice, hindi mo pala siya magiging kakampi. Ipapahama ka pala. Manood na lang kayo. Talagang ganyan pag sikat, daming batikos. Pinanood naman nyo, palagi. Wag nang idawit pa si Kim Chiu. Suportahan natin siya. Anong wag? Kasama yan sa review ng MTRCB. Yang light niya kay Riza May. Iba yung kay Riza. Name lang ang binanggit niya. Di ka nakaintindi. Sa masahol na ginawa ni Vice sa isang baby dolls. Gamit utak bago ka kumuda. Kahit kailan panirang ginagawa mo kay Kimi. Doon ka sa idol mo sa chat section sa YouTube at Facebook. Puro ka bash ang alam mo. Mamundo ka na lang sa ugali mong yan, epal. Love you, Kim and Vice. Hoy, wag niyong isaling pangalan ni Kim. Oo, Showtime yan pero iba ka kay Kim at iba kay Jonah Rhee. Hindi nga niya sinali sa mga pangalan si Kim sa FAMAS. Sabi ni Kimi, wala ako ron kaya wala siyang ipapaliwanag. Ang bait niya kahit anong issue, di siya nagko-comment para palakihin ang issue. Ibalik kasi nila ang ka-look-alike, especially yours. Yung mga ganon. Fake news, pag-aawayin nyo na naman. Puro kayo issue. Kayo ang gumagawa ng issue, wag ganyan.
Buti sana kung kayo mapapahamak. Kasama dyan, para lang kayo kumita, nanggagatong pa kayo, nagsisimula kayo, obvious naman. Hais kaloka nga ang mga lumalabas na balita kung saan sinasabing nagsalita nga si Kimi, pero fake news ito. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.